Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 11 hanggang 15. Sinabi ng ating Panginoon sa mabuting balitang ito na higit na dakila si Juan Bautista kaysa sino mang isinilang sa daigdig. Ngunit ang pinakamahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa kanya. At mauunawaan natin ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa mga susunod na talata ng Ebanghelyong ito. Sabi ng ating Panginoong Jesus, mula nang mangaral si Juan na taga-bautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay sa pilitang pinapasok ng mga taong mararahas. At sino itong mga taong mararahas? Ang mga taong mararahas ay yung mga taong nag-aalab ang puso. At maaari nating sabihin, nag-aalab, nag-aapoy ang kalooban para sa pagsunod sa Diyos. Sa lumang tipan, makikita natin ito yung mga taong totoong handang mamatay, handang ibigay ang buhay, handang mawala ang lahat. Huwag lamang silang mapahiwalay sa Diyos. Ang karahasan dito ay hindi karahasan upang saktan ang kapwa-tao. Ang karahasan dito, higit sa lahat, ay isang pusong nagliliyab sa pag-ibig sa Diyos. At sa pagliliyab na ito, sa pag-ibig ng Diyos, para sa Diyos, ay kayang gawin ng isang tao ang lahat. Makamit lamang ang landas patungo sa kanyang Panginoon. Makikita natin ang salitang ito, isang pusong nagliliyab sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. Kung maaalala natin, nung ang ating Panginoong Hesukristo ay pumunta sa templo, nag-alab at nagliyab ang kanyang puso sa pagmamahal sa tahanan ng kanyang Ama. Kaya nga gumawa siya ng lubid at hinagupit ang mga hayop na dapat ialay at pinagtataob ang mga lamesang pinagpapalitan ng mga pera sa loob ng templo. At ito ay karahasan. Karahasan na positibo. Karahasan ang ibig sabihin ay isang determinasyon, isang nag-aapoy na kalooban para ganapin ang kalooban ng Diyos. At ito ay larawan din ni Juan Bautista. Sapagkat si Juan Bautista ay marahas din ng mga salitang binibitawan laban sa kasalanan upang tawagin ang mga taong magbalik loob sa Diyos. At yung mga taong nakakapakinig kay Juan Bautista ay naging marahas din sa pagputol sa lumang buhay ng kasalanan. Kaya nga, si Juan Bautista ay namatay din sa karahasan ni Haring Herodes, sapagkat sa pag-aalab ng kalooban ni Juan Bautista na tawagin sa pagbabalik loob ang tao, kailangan niyang bigyan diin ang kasalanan na ginagawa ni Herodes. Kaya nga si Herodes, isang araw ay pinaputulan ng ulo si Juan Bautista. At sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa mabuting balita ngayon, sapagkat hanggang sa dumating si Juan, ang mga propeta at ang kautusan ang siyang nagpapahayag tungkol sa paghahari ng Diyos. Kung naniniwala kayo sa pahayag na ito, si Juan na nga ang Elias na ipinangakong darating, makinig ang may pandinig. At dito na binibigyang diin ng ating Panginoong Jesucristo ang katauhan ni Juan Bautista bilang kaganapan ng lahat ng propeta. Sa lumang tipan, ang propetang kinikilala, ang lumalarawan sa lahat ng propeta sa lumang tipan ay si Propeta Elias. At kung babasahin natin sa 2 kabanata ni Propeta Malakias, sinabi roon
na ang pagdating ng Mesiyas, ang pagdating ng panahon ng Mesiyas, ng tagapagligtas ay mangyayari, ngunit bago mangyari iyon, kailangan munang dumating si Elias. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa mabuting balitang ito, na kung naniniwala kayo na si Juan na nga ang Elias na ipinangakong darating, ang ibig sabihin, dumating na ang kaligtasan. At sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa mabuting balitang ito, na si Juan ang pinakadakila sa lahat ng ipinanganak sa daigdig. Ngunit mas pinakadakila sa kanya ang pinakahamak sa kaharian ng langit. At ipinapaliwanag ito ng mabuting balita sapagkat ang gampanin ni Juan Bautista bilang huling propeta ay ipahayag ang kaligtasan at ipahayag na bukas ang landas patungo sa kalangitan. Ang ibig sabihin, si Juan Bautista ay isang propetang naglilingkod para sa mga taong tatanggap ng buhay na walang hanggan, tatanggap ng kaligtasan. Kaya nga ang mga taong nasa kaharian ng langit, ito yung mga taong tumanggap ng propesiya at naniwala. Ngunit higit sa lahat, hindi lamang propesiya ng isang propeta o propesiya ni Juan Bautista ang kanilang tinanggap. Ang kanilang tinanggap sa kanilang buhay ay ang Panginoong Hesus mismo, ang Mesiyas na tagapagligtas. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang mga pinakahamak sa kaharian ng langit ay higit pa kay Juan Bautista. Sapagkat ang mga pinakahamak sa kaharian ng langit ay tinanggap ang ating Panginoong Hesus na ipinapahayag at ipinapangaral ni Juan Bautista. Kaya nga sa araw na ito, tayo ay magpasalamat sa napakaraming Juan Bautista sa ating buhay na nagpakilala sa atin sa Diyos. Magpasalamat tayo sa napakaraming propetang itinuwid tayo. Sinabi ang ating mga kamalian at kasalanan, ngunit itinuro rin ang daan patungo sa kaligtasan. Ayun ang kanilang gampanin, ayun ang kanilang papel. Sila ay ginamit ng Diyos bilang mga instrumento upang tayong lahat ngayon na nakakaranas ng pag-ibig at kaligtasan ng kalangitan ay tumanaw sa napakaraming taong ito na ibinigay ang kanilang oras, lakas at buhay para sa atin. Kaya nga, katulad ng sinasabi sa mabuting balitang ito, sila ay nilikha ng Diyos bilang mga lingkod. Lingkod ng Panginoon, ngunit naglingkod din sila sa atin. At ito ang kahulugan kung bakit sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na higit ang pinakahamak sa kaharian ng langit sa mga propeta. Sapagkat ang mga pinakahamak o ang pinakamaliliit na makapasok sa tahanan ng Diyos ay naroon sapagkat merong mga mabababang lingkod, nagpakumbabang lingkod, mga propeta katulad ni Juan Bautista. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.